Sa motivational quotes muna tayo ngayon mga kadiped. Sa dami-dami ng mga nangyayari sa buhay natin at maraming mga pagsubok saan mang bahagi ng ating buhay, mga problema man sa bahay, financial, social, o kahit yung mga reklamo ng mga estudyante, mga kasama sa trabaho, at kahit sa mga magulang ng ating mga estudyante, huwag ninyong kalimutan maglaan ng oras para sa sarili ninyo. Huwag niyong kalimutang maglaan ng budget para sa self-care ninyo. Bumili kayo ng mga gusto nyo para mas maramdaman nyo na mas mahal nyo ang inyong mga sarili. Kasi wala kang maibibigay sa iba kung kulang ang pagmamahal mo sa sarili mo. So, unahin mo yon. So, sa dami-dami na mga napagdaanan kong mga challenges bilang isang DepEd teacher, ito ang pinakamagandang narinig kong motivation mula sa aking dating principal, no? Si Ma'am Joy. Tawagin na lang natin siyang Ma'am Joy. Minsan may pagsubok na dumaan sa buhay ko na akala ko yun talaga ang dahilan para mag-resign ako sa DepEd o ayaw ko nang maging bahagi ng DepEd. Kasi yung may teacher or yung may guro na haliguro, yung may magulang na magrereklamo tungkol sa pag-aalaga mo sa mga bata na sobra kang stricto, sobra kang inglesero, o nasobrahan ka ba sa passion at dedication na gustong mo matuto agad ang isang learner, at yung pang akala mo kalaban mo lahat ng tao, akala mo walang kumakampi sa'yo, ito yung binahagi niya. Paano mo ba daw tatanggapin ang isang problema o ang isang challenge? So, mayroong tatlong bagay na pwede nating gayahin o pwede nating maging tayo. Yung carrot, yung itlog, at ang coffee bean. So, siguro may nakakaalam na sa inyo nito, pero maganda tong kwento na to. Ito yung pinaka-paborito ko sa lahat kasi dito ako naging motivated ulit sa pagiging teacher. So, ang carrot, ang coffee bean, at ang itlog. So, yung tatlong bagay na to, may kanya-kanyang paraan ito or may kanya-kanyang respond ito sa lahat ng pagsubok sa buhay gaya ng sa atin, no? So, kung halimbawa ang tatlong bagay na ito ay nasa boiling water or mailagay sa boiling water, kumukulong tubig. Alam mo, yung kumukulong tubig, yun yung mga problemang pinagdadaanan natin. So, yung carrot, kapag nilagay mo sa kumukulong tubig, yung carrot nagiging soft, o yung carrot nagiging, ano ba yun sa Tagalog? Yung carrot nagiging, soft siya, no? Nagiging soft. Yung itlog naman, nagiging matigas. At saka yung coffee bean naman, nalulusaw. Pero yung kulay ng tubig, nababago. So, ano tayo doon? Kung yung mga problemang na-experience natin, yung mga boiling waters natin, paano nagre-respond yung puso natin? Gaya ba ng itlog na magiging matigas ang puso? O gaya ng carrot na magiging soft-hearted ka? O magiging coffee bean ka na impluensyahan mo yung pag-iisip ng ibang tao at yung behavior ng ibang tao para sa susunod na pagkakataon magre-reflect naman sila dun sa mga pangyayaring ginawa nila sa'yo, o paano ka nag-respond sa mga pangyayari sa buhay mo. So, kung may mga problema ka at tingin mo boiling waters yun sa buhay mo, tandaan mo lang paano ka mag-respond. Be like a carrot that softens your heart, or be like the egg that hardened, or be like a coffee bean that blend in. So, yun lang. Be kind to yourself. Be more tolerant and be more loving.
At the end of the day, it's about how we take the challenge. So, kaya natin to. Laban lang. We can do it. Pinky promise natin sa sarili natin.